Guys, have fun. Game na, game na. Ang Yes. ng Bye, boses. guys. Thank you, mother. Bye-bye. Bye. Game na, game na. So, ayun, hello po. Good afternoon. You can call me po Jao. Ay, mamaya na ako mag-intro. So, for today's video, nandito po tayo ngayon sa Construction VA. Hindi ko alam kung may mga nandito ngayon na nag-attend na dun sa Construction VA classes ko or baka wala pa. Pero dahil nandito kayo ngayon, sana magkaroon kayo ng idea kung ano ba ang ginagawa ng isang construction VA. So, let's go. Pasensya na, yung aking slides, hindi ko full screen. Nagkakaroon ng technical issue. So, ayan, naka-PDF siya. Tapos, pasensya na kung kita niyo yung mga nasa paligid. So, ayun. Ba't may umalis? Ayaw niyo ba sa akin? Charis. Wait lang ha, baka may mga nag-chat-chat. Okay. Game. So, nandito tayo ngayon sa becoming a construction VA. So, yun na lang tawag natin sa presentation na to. Pero, before anything else, I will introduce myself first. I am Jao, a reconstruction VA with 5 years of experience supporting restoration and construction professional. I help construction companies and contractors manage their estimating, documentation, and project coordination tasks remotely. Itong presentation na to, itong class na to, gagawin natin Taglish, no? Kasi tandaan niyo yung group dati ni Vloggy Mary na alipin ng dollars, pero hindi magaling mag-English. Isa ako doon. Hindi ako magaling mag-English, promise. Hindi ko rin alam paano ako naging BA. Pero yun, lakasan lang ng loob. Tapos, kailangan mahirap naging mahirap. Kailangan pera. So, ayan, you can call me Jao. I graduated Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering sa Southern Luzon State University sa Lucban, Quezon. Opo, taga Quezon po ako. Tapos, ang naging unang work ko after I graduated is HR assistant. Tsaka lead gen. Dalawang role yon sa isang company. Bale, ni-refer lang ako dyan ng boyfriend ko na husband ko na siya ngayon. Yan, ang boss namin dyan is Australian. Boss yung tawag ko kasi nung mga panahon na yun, hindi ko pa alam yung salitang VA, hindi ko pa alam yung salitang freelancer. Pero work from home na kami that time. Yon. Tapos naisip ko, ay parang ayoko nung ganito na ni-refer lang ako, yung parang nakapasok ako sa work kasi pinakilala ko. Parang gusto ko magkaroon ng sarili kong pangalan. Hindi, parang sarili kong sikap na, ay nakuha ko to kasi ako yung nag-apply, ganon. Kasunod niya, naging Geographic Information Engineer ako sa Google Maps. Work from home din yon. Tapos, nag-resign ako kasi, anong nangyari? Kita niyo pa ba ako? Narinig niyo pa ako? Pa-thumbs up na lang po. Parang nagka-error sa akin. Yon. Sige, continue. Work from home din yan. Ang nangyari is, 6 months lang ako dyan. Nag-resign ako. Bakit? Kasi, patapos na yung pandemic. Then, nag-announce na ng, ay, si Sir Jerry! Nakita ko si Sir Jerry. Hello po. Patapos na yung pandemic dyan, and nag-announce na ang Google na re-return to office na. Bilang isang probinsyana, hindi po ako marunong mag-commute sa Metro Manila. Sabi ko, hala, baka ako'y mawala, baka ako'y mapaano. So, kahit wala pa akong mapapasukan na kasunod, nag-resign ako kasi ang hirap, hindi ko po talaga kaya. Marunong naman ako magtanong kung saan ang ganito, ganyan, pero takot po ako mag-Metro Manila nang ako lang. Tapos, after I resigned, may nakilala po ako na VA na. Tapos, naghahanap siya ng mai-refer na estimator. Sabi ko, ay, ano yung estimator? Ano yung ganong role? Tapos sabi VA daw. Sabi ko, ano yung VA? Sabi niya, work from home din siya na ganyang role. Mag-estimate ka sa construction, remodel, demolition, ganon. Hindi ko alam yun, pero in-applyan ko pa din. Luckily, yung naging client ko doon is super bait.
Tapos, siya yung nagturo sa akin kung paano maging estimator at paano mag-estimate. Ang unang naging position ko ay EMS estimator. Yun yung pinaka-basic na estimating, emergency mitigation services. More on demolition siya at cleaning. Then, after 1 year, I believe, na-dissolve yung company, tapos kailangan ko na maghanap ng client ko na ako mismo. Tapos, EMS pa din, tapos na-promote ako bilang reconstruction estimator. Tapos may kasunod pa yan, remodeling estimator. Parang yun yung pinaka-peak ng nandun pala ako sa pangalawa. Ang hirap kasi nun, tsaka yung may roofing pa, ganon. So, ayun, proceed na tayo. May tanong ba kayo? Wag na kayo magtanong tungkol sa akin. Proceed tayo sa pinakang topic natin. Construction VA. Yan. Ready na ba kayo maging construction VA? Thumbs up na lang kayo o kaya palakpak. Palakpak. Ay, may pa-heart. That's yan, may pa-heart. Ano nga ba ang construction VA? Ang construction VA ay isang online assistant na may specialization sa construction industry. Basically, tumutulong kami sa mga construction firms sa mga importanteng tasks tulad ng project coordination, estimates, scheduling at follow-up sa clients or sa contractors. Ang goal natin ay gawing mas smooth ang daloy ng smooth. Bulol ako sa may TH at F, pasensya na. Ang daloy ng projects at mas efficient ang operation sila. Para tayong extra set of hands na laging available online. Ano nga ba ang pinagkaiba ng construction VA sa general VA? Ang construction VA, mas alam niyo yung takbo ng construction industry, syempre, mas familiar siya sa mga terminologies, workflow at mga tools tulad ng Xactimate, yun yung software na ginagamit ko sa pag-i-estimate. Then, Encircle, DocuSketch, at Matterport. Kaya niya tumulong sa paggawa ng, yun nga, estimate, scheduling, project coordination, dahil specialized talaga yung skills nila para doon. Then, ang general VA naman, more on basic admin tasks tulad ng email, scheduling, or data entry. Hindi sila madalas may specific na kaalaman pagdating sa construction projects. Kaya limitado yung support nila sa ganung field. Next. Yung tanong, later na lang, after ng discussion, bibigyan ko kayo ng oras para sa mga questions. Okay lang po ba? Tapos let me know po kung ang bilis ko magsalita na parang ako nagrarap na parang si Flo G. Medyo konti lang po. Ay, sige po. Bagal-bagalan ko. Sorry po. Next. Construction VA roles. Yan. Ano ba ang mga pwedeng maging roles nyo pag kayo naging construction VA? First is yung estimating. Ito yung paggawa ng estimate kung magkano ang materials, labor, at overall cost ng project. Para siyang budgeting based sa scope ng trabaho. Next is project coordination. Sila yung nag-aasikaso para smooth ang takbo ng project. Inaayos kung sino ang gagawa ng ano at kailan dapat matapos. Parang project manager, ganon. Tapos sa scheduling, pag-aayos ng timeline ng project para alam lahat kung kailan magsisimula, matatapos, at ano yung mga susunod na steps. Tapos sa document control, ito yung pag-manage ng lahat ng files, contracts, photos, reports, receipts para maayos at madaling ma-access if ever may mga magre-request. Tulad nung estimator, magre-request sila dyan ng kailangan ng photos, videos para mas accurate yung estimate. Sa client communication, pakikipag-usap syempre sa client para i-update sila sa progress, sagutin yung questions nila at i-clarify yung kung may mga concerns man, ganon. Tapos, next, claims follow-up, paghabol or pag-check ng status ng claims lalo na sa insurance jobs para siguradong tuloy-tuloy ang process. Ang mga nagiging client kasi ng mga construction firms ay dalawa. Insurance jobs, tsaka OOP, out of pocket. Yung insurance jobs,
siyempre yung magiging gastos nung damage or nung restoration, insurance ang magbabayad kung may policy sila. Kung wala naman, out of pocket, yung mismong homeowner ang magbabayad dun sa contractor. Yun po. Tapos, sa payment collection, pag-follow up sa payment from clients or homeowner or insurance companies para masigurong ma-release at ma-receive ng contractor ang bayad on time. Na-absorb pa po? Madali lang naman yung mga terminologies, no? Self-explanatory nga yan eh. 'Di ba? Yung mga gantong, yung mga task, 'di ba? Common task naman siya sa ibang VA niche din. No? Proceed tayo sa, sorry, sinisipon ako. Bakit nga ba kailangan ng construction companies ang virtual support? Siyempre, una is cost efficiency. Kaya kailangan ng construction companies ng virtual support dahil una, cost efficient siya. Mas nakakatipid sila kasi hindi na kailangan ng full-time in-office staff. Babayaran lang nila yung actual na trabaho. Tsaka, based sa, may lola kasi ako sa US, ang actual hourly rate ng mga worker is $24 or $25 per hour. Pero yung mga VA na kinukuha nila for construction companies, mamaya i-discuss ko kung magkano ang mga rates na natin pag pumasok kayo sa ganitong niche. Next is time saving. May VA na agad na nag-aasikaso ng paperwork. Siyempre, scheduling, follow-ups nga at iba pang task. Kaya mas nakakapag-focus yung team sa actual construction work. Mas nakaka-visit sila sa job site, kung may meeting with the adjusters, with the homeowners, kung may mga kailangang bilhin, di ba? Then, is specialized skills. May specialized skills ang construction VA pagdating sa documentation at estimating. Marunong sila sa tools at process ng construction industry kaya mas mabilis at mas maayos ang output kumpara sa general admin assistant. Ano nga ba yung mga types ng client na makakatrabaho natin or nakakatrabaho ko? Una is mga contractors. Sila yung gumagawa ng actual construction or repairs at madalas kailangan ng tulong nila sa estimate, scheduling at paperwork. Baka may magtatanong, sabi, Coach, ano ang pinagkaiba ng contractors tsaka subcontractors? Ang contractors, main person sila or yung company na in charge sa buong construction project. Sila yung nagpaplano, bumibili ng materials, nag-hire ng workers, and sinisigurado nila na matatapos yung project on time within the budget din, syempre. Tapos sila yung direktang nakikipag-usap sa client or dun sa homeowner or sa insurance, yung mga meetings, sila yung a-attend doon. Then, ang subcontractors naman ay hina-hire sila ng contractors para gawin ng specific na part ng project. For example is, yung mga specialized works tulad ng plumbing, electrical, painting, mga ganon, yung sa bintana, di ba, yung install ng aluminum window, subcontractor ang kinukuha nun. Sila, tapos, nagre-report sila ay dun sa contractor, hindi dun sa client. Relay lang sila ng message kasi ang may katrabaho mismo dun sa client ay yung contractor. Gets done? Gets na? Basic na? Parang ang bilis natin matatapos. Okay lang para makapagsaing pa tayo, no? Magluluto pa ng dinner. Next is adjusters. Sila naman yung nag-i-inspection, nag-a-assess ng damage para sa insurance claims. Actually, may dalawang klase ng adjuster. Yung adjuster na under ng company, tsaka public adjuster. Sila yung parang mas kinukuha pag yung nagkaka-issue sa adjuster na under ng insurance. Parang mas fair verdict yung mga public adjuster. Tsaka, yun, under sila ng government. Yun, kailangan kasi nila ng support sa documentation tsaka sa report. Tapos yung pag
pag-analyze ng sub-bid, comparative estimate from insurance at dun sa contractor. Next is estimator. Sila yung expert sa paggawa ng detailed estimate. Minsan kailangan nila ng VA para sa take-offs, formatting ng report, tsaka pag-manage ng files. Siguro nagtataka kayo, estimator, di ba estimator na siya? Yes, but sa US, andun yung mga licensed estimator na kailangan ng assistance or tulong ng mga freelance estimator like me. We have the same description of job. Ang kaibahan lang is they are licensed and they can do inspection kasi syempre, andun sila malapit sa job site. Yun. So, ang daming opportunities at ibang industry roles na pwede mong tulungan. 'Di ba? Ang daming pwede mong maging ang dami mong services na pwede i-offer. Hindi lang basta, ay, estimator lang pag construction VA, ang hirap naman. Hindi, 'di ba? May mga administrative task din, ganun. Ayan, dito tayo, take note. We are not an employee, we are their strategic partners. Hindi tayo, lagi ko sinasabi to, lalo na dun sa mga tropa ko na tinatawagan, tinuturuan ko mag-VA. Tatandaan niyo din, hindi nila tayo empleyado, strategic partners tayo. Ibig sabihin, hindi tayo part ng payroll o naka 8 to 5 sa kanila. Gets niyo yun? Instead, independent professionals tayo na may sariling expertise, nakikipag-collaborate tayo sa kanila para mas maging smooth at mas organized ang business operations nila. Hindi lang tayo taga-sunod ng utos or taga-utos or admin support. Nagbibigay tayo ng strategic value. Tinutulungan natin sila mag-save ng oras, mag-improve ng workflow at mapabilis ang estimating, documentation at project coordination. Ang best mindset dito ay hindi boss-employee ang relationship, kundi business-to-business partnership kasi nag-o-offer tayo ng services sa kanila. Nandito tayo para tulungan sila mag-grow, mag-deliver ng mas mabilis na service at mas maging competitive sa industry. Kaya mas mataas yung level ng trust, responsibility at professionalism na kailangan nating ibigay sa kanila. Tatandaan niyo lagi yun, hindi tayo empleyado. Tayo ay business partner. Hindi tayo, tayo ay mag-offer ng services, hindi tayo mag-apply. Gets? Yun yung kaibahan natin sa usual employee, office of employee, ganun. Business partner tayo, hindi tayo empleyado. Ang angas kaya, di ba? Ay, business partner ko yun. Kahit virtual lang naman, di naman natin sila namimit personally. Yun. Tsaka mas nakakaano siya, no? Mas nakakadagdag ng angas. Business partner, you know. Ayan, services you can offer. Iba pa to dun sa diniscuss ko kanina ay roles. Tapos ito naman yung mga services na pwede mong i-offer dun sa mga potential clients mo. Maraming services na pwede mong i-offer bilang construction VA, hindi lang estimating, hindi lang yung ginagawa ko. Kala kasi nila pag construction, ay, pang-engineer lang yan, pang-architect lang yan, ganyan. Hindi. May mga admin side pa rin yan na kailangan ng tulong virtually or remotely. Una, syempre, yung estimating gamit ang Xactimate, PlaneSweep or Bluebeam. Yun yung mga software na ginagamit sa estimation. Dito, ginagawa natin ang cost estimate, take-offs, detailed scope. Yun, Xactimate, yun yung software na ituturo ko sa inyo once you enrolled sa ating construction VA class. Later, explain ko yun sa inyo pagkatapos nito. Yung project coordination and admin tasks, kung saan inaasikaso natin ang scheduling, documentation, daily updates para mas maayos yung process. Sa claims follow-up at insurance documentation naman, pag-aayos ng
document, syempre, parang more on executive assistant ka dito. Dapat you know how to handle the documents, organize dapat. Once the estimator or the project manager requested the specific documents, you can provide it dapat. So, dapat alam mo yung mga forms, kung ano yung mga tawag dun sa forms na kailangan i-fill up, yung mga legalities, yun, kasama yun dun sa insurance documentation. Sa, next is, saan ba ako? Permit and vendor coordination. Yan, pwede rin tayo tumulong sa permit and vendor coordination, gaya ng pag-follow up sa city permits o pakikipag-usap sa mga suppliers. Payment tracking and invoice management. Tama ba? Ayan. Meron ding payment tracking and invoice management para masiguradong tama yung payment na marireceive, na i-invoice, and masingil siya on time. Then, para mas on time din mabayaran yung mga subcontractors na ni-hire ni contractors or natin. Sa email and calendar management naman, syempre basic but essential tasks. Yan. Pag-manage ng inbox, diba? Basic naman. Pag-set ng meetings, pag-organize ng schedule ng client. Alam ko under to ng GVA, pero you can over it din sa construction industries, construction firms. Ganon. Customer support and dispatching. Pwede rin tayo mag-provide ng customer service tulad ng pagsagot sa inquiries, pag-update sa homeowners, pag-handle ng basic concerns para mas maayos ang communication, yung wala kang mamimiss na details. Kung kailangan, may dispatching din. Alam niyo, dispatching, no? Pag-assign ng trabaho sa crew, pag-coordinate ng schedules, pag-monitor kung sino ang pupunta sa job site, kung saan, at kung kailan. Sa dispatching, para din siyang more on customer support. Sila yung nag-iintay ng mga tawag na, hi, I'm ganito ganyan, I need mitigation kasi nag-leak yung toilet ko sa second floor papunta sa ceiling ng first floor. So yun, emergency mitigation services yun. Ang gagawin mo naman as dispatcher, check mo kung sino yung available technician, then you need to schedule him na pumunta agad dun sa job site para ma-check, para ma-check, ma-analyze agad yung magiging damage and ma-prevent yung pagdami pa ng maapektuhan. Imbis na ceiling lang, baka magka-damage ng sobra yung floor kasi syempre tubig nga na natulog. Ganun. Ayun, sa madaling salita, tayo yung nagiging backbone ng admin, communication, at operational needs nila para mas maging focus sila sa actual construction at field work. Yan. Yun, since I am offering construction VA class, specializing sa estimation, I will share you kung paano ang process ng estimation. Quick overview lang para may idea kayo sa ginagawa ko as an estimator. Then, if ever gusto niyo din i-pursue yung pagiging estimator. Ganito yung workflow ko pag gumagawa ng estimate. Una is, tinatanggap ko muna yung plan or scope of work para alam ko yung full details ng project. Yan. Diyan is, nakaka-receive ako ng email pag yung through email ang communication namin. I-email sa akin yung lahat ng pictures, videos, if they have Matterport. Ang Matterport, 3D illustration siya nung property. Para siyang street view, makakapaglakad ka sa loob ng bahay. Ganon. Next is review details and clarify missing info. Pag nakuha ko na, nire-review ko yung information, then i-check ko kung may kulang or kailangan i-clarify para siguradong accurate ang lalabas na estimate. Wait lang guys. Natutuyo ang lalamunan ko. Number 3, perform take-off quantities, materials, and labors. Pag klaro na lahat, ginagawa ko na yung take-off. Dito ko kinikwenta yung quantities, then yung labor hours,
or yung labor technician na kakailanganin. Bago ko kasi i-estimate yung isang job, mas gusto ko yung nagsusulat muna ako kung ilang tao ba ang kakailanganin sa ganyan. Una, check ko muna kung gaano kalawak yung damage, ilang oras ba, ilang araw ang gugugulid, ganon. Next is, yan, mag-estimate na tayo. Prepare estimate in software like Soctimate. Ini-encode ko na siya sa estimating software para mas maayos yung magiging output niya, tapos mas professional siya tingnan. After ng estimation, ang magiging output niyo niyan ay naka-PDS. Wait lang. Asan naman? Ayan. Magpakita ako later ng example ng output ng estimation. Siyempre, QA check, format for client submission. Bago ko i-submit, muna ako QA check para siguradong tama, kumpleto at maayos yung formatting. Dapat kumpleto yung details. Client name, address, phone number, email, kung ano bang scope of loss. Tapos, yung taxation kasi magbe-base yon sa address. So, dapat tama yung address na ilalagay mo or i-input mo dun sa software. Siyempre, lastly, kapag okay na, sinasubmit ko yung estimate sa client. Minomonitor ko rin yung kung may feedback or revision para ma-update agad. Pero minsan, pag yung bago pa sa akin yung client, bago ko i-submit yung estimate, mas gusto ko na i-review muna siya ng project manager para sure. Kasi syempre, kahit naman ang tagal-tagal ko na nag-estimate, may mga namimiss pa din ako na line items, materials, baka kulang yung labor na nilagay ko, ganun. Ayun. So, saka ko siya isasubmit pag sinabi niyang okay na. Para, baka sisihin ako. Takot masisi. Hindi naman. Ano naman yun, pag may mali ka naman or kung may kulang ka, sa revision niya siya papasok. Hindi ka naman mapapagalitan. Kaya nga may revision. Ayun. Mukhang madali, no? Pero feeling ko mas mabivisualize ko yung magiging output ng estimation. Pag nagpakita ko ng sample. Wait lang. Let me see if I have available PDF dito sa akin. Yung wala sanang details kasi bawal ipakita ang ito. Sige, ito. Bawal pakita yung mga personal info eh. Baka ako yung madali. Ayan. Ito yung magiging output after ng estimation. Naka-PDF siya. Yan, sample. Nakalagay dito yung client name. Isa-search yun. Yan ay sample lang. Next, ayan na. Main level, nandito yung cleaning, labor, equipment use, PPE, tapos yung ang tawag doon, mga debris, yung mga kalat sa ginawa ng demolition or reconstruction. Tapos, ang nangyayari dyan is per area ang magiging computation nyo. Kaya may kitchen. Tapos ito, tawag dito, line items. Yan yung materials na dinemo. Ang demo means demolition ha, hindi siya demonstration. Nung una ako, kala ko, ang demo sila ng demo. Ano ba yung demo na yun? Malaman-laman ko, demolition pala. Kala ko, demo na. Yung i-explain mo kung ano yung ganito ganyan. Mali ako doon. Ayan, labor, materials use, at cleaning. May cleaning din dito. Oo. Per room siya or per area. Ayan, dining, bedroom 1, closet, bathroom 1. Dito, hanggang sa pinakamaliit na details na dinemo nyo, kailangan nyo ilagay. Baseboard. Dito kasi sa Pilipinas, hindi naman lahat ng bahay may baseboard. Pag may konti lang na naputo. Yung baseboard, di ko alam kung alam yung baseboard. Yung baseboard is yung nasa baba ng wall, na malapit na sa floor, na nasa perimeter siya ng bahay or ng room. Kahit may matanggal lang doon na 1 inch, ganyan, kailangan nyo pa rin ilagay siya dito na ni-remove nyo, then kailangan i-replace. Ganon. Ayan, per room. Tapos dito sa huli, makikita nyo yung total. Wait lang. Asan yun? Summary yan. Ito. Yan, ito yung magiging total niya.
Makikita yan diyan. Tapos ito yung sketch, floor plan ng affected area or kung buong bahay man, floor plan ng buong bahay. Kasi 'pag affected area lang puwedeng ang sketch niyo lang ay halimbawa, dito lang sa dining room, yung dining room lang ang i-sketch niyo para mas mabilis, hindi siya time consuming. Ayun. Next, sana na-absorb niyo talaga. Feeling ko ang bilis-bilis ko mag-explain. Hindi naman ako pinanganak na rapper. Ayun, tools na ginagamit ko. Una is, siyempre, Xactimate, para sa paggawa ng estimate at cost calculation. Ito yung tinuturo ko dun sa construction VA class ko. Xactimate lang siya. Kasi ito yung pinaka-standard na ginagamit ng mga insurance sa US. Next is Google Workspace. Ginagamit sa emails, spreadsheet, calendar, document sharing para mas organize ang mga bagay-bagay. Then itong Encircle, Matterport, tsaka DocuSketch. Ayan, para yan sa documentation naman. Project photos, 3D scan, 3D scan ng mga site para mas malinaw yung scope of work. Itong Matterport, yung sinasabi ko kanina, parang street view pero loob ng bahay. Yung access kasi dito, link siya, kaso na-expired. Kaya wala akong mapakitang sample. Dun sa una kong klase, nung last month, may napakita pa akong sample, nakapaglakad pa sila sa loob ng bahay. Kaso ni-check ko kanina bago tayo mag-start, na-expired na. Sa DocuSketch, ganun din. Ang maganda dito is, kita mo na yung measurement. Tapos, if nagda-doubt ka kung tama yung measurement sa loob, pwedeng ikaw mismo yung magsukat dun sa nilalakaran mo. Yan. Feeling ko ito, tanong ng marami lagi. Yan, where I find clients. Saan nga ba ako naghahanap ng clients? Maraming paraan, no? Una, through online platforms kung saan nagpo-post ng services ang mga professionals. Ang bilis ata natin talaga matatapos. Isa dito is Upwork. Kilala niyo yung mga logo, no? Upwork. Lahat ba dito may Upwork na? Or maggagawa pa lang ng profile sa Upwork? Thumbs up na lang, no? Lahat may Upwork na or thumbs up yung mga may Upwork na. Yung Upwork, ayun, ang Upwork kasi is kailangan mo mag-bid para makakuha ka ng client. Yung, I mean, sa bidding is may binibili ka kasi na tinatawag nila na connects. Kailangan mo bumili ng connects para yun ang gamitin mo pag-bid sa project para makuha mo yung project na yun. Tapos, if di ko sure kung pag hindi mo nakuha yung project na yun, ibinabalik ata nila. Basta wag mo i-withdraw yung proposal mo. Ganon. Kaso sobrang saturated na ng Upwork, ang hirap na kahit super ganda ng proposal mo, natatabunan kung hindi ka ang tawag doon, parang binubos pa yun eh, di ba magbabayad ka na nung proposal mo para masubmit sa client. Kung gusto mo ma-boost yung proposal mo para umangat ka sa lahat ng nagpasa ng proposal, magdadagdag ka pa ng connects. How much po yung connects per month? Per month po ba yung bayad? Hindi. Package ka. Last na bili ko is last month ata. 20 connects ay $6 ata. Hindi siya monthly binabayaran kung kailan mo lang gusto. Tapos sa portfolio nyo, may toggle doon na pwede nyo i-on para nakalabas yung, I mean, para nag-show yung profile nyo as available kayo. Ibig sabihin, pwede kayo tumanggap ng trabaho. Kasi pwedeng yung client mismo ang mag-send sa inyo ng invite. Pag ganon, hindi nyo kailangan magbayad ng connects. Ganon. Kaya maganda pa rin pag kung i-optimize niyo yung Upwork profile niyo. Mag-upload kayo ng portfolio, yung mga sample outputs niyo, ayos niyo din yung mga experiences na nakalagay doon.
Tapos sa education, ang ilagay niyo lang is, yung college niyo kung nag-college man or kung may masteral, gano'n. Huwag na yung elementary, high school. Tapos sa experience, kahit hindi siya work from home experience na trabaho, ilagay niyo pa rin. Halimbawa, nag-HR kayo sa company, puwede yun kasi may mga recruitment, niche naman. O kaya ay BPO. Siyempre BPO mas ano, mas madali siya i-relate sa pagiging VA kasi yung mga task similar. Ano pa, kung ang target mo naman ay medical VA gano'n, kung kayo nurse, registered nurse, yun ilagay niyo yung mga may PRC licenses, puwede. Coach, paano 'pag madami kang niche? Ay, nasagot na ako ng mga tanong kahit sabi ko mamaya pa. Sige, 'pag marami kang niche puwede ba isa lang na profile tapos gagawa ka lang ng portfolio link? Ang maganda sa Upwork is sa isang account mo puwede ka gumawa ng kahit ilang profile mo. Ta's 'pag magpapasa ka ng proposal, isa-select mo lang kung anong profile mo ang gagamitin mo. Halimbawa, ang niche mo ay ano ka, estimator ka o kaya ay tapos ano ka pa, customer support, tapos, social media manager ka. Ta's gusto mo mag-apply dun sa isang post na yon na kailangan ng social media manager, eh di magpasa ka ng proposal ta's i-select mong profile yung social media manager na profile mo. Isa lang profile ko dun, 10 years na. Hindi ko sure kung kailan yung update ng Upwork na nagkaroon ng gano'n na may mga profile ng selection. Yun, puwede niyo i-check yun. Tapos dun sa mga wala pang Upwork, madali lang naman yun. Wait lang, nakakapag-ano ba ng link dito? Ayan, gagawa lang kayo diyan ng profile niyo or ng account. Um, Kaso sa Upwork ngayon ang ano na, eh, yung ang dami ng tax, ta's ang laki ng kaltas. Siniraan hindi, 'wag mo sisiraan. Next is LinkedIn. May LinkedIn din 'no, useful siya para sa, professional networking at pagpapakilala ng services. Dito tina-target ko yung mismong CEO or yung may-ari ng construction firms mismo. Next, Facebook. Yan. Puwede rin sa Facebook, construction groups, estimating group, gano'n. Basta lahat ng groups na tungkol sa, construction, salihan niyo. Yan, dun kasi marami yung kasali na contractors, adjuster, estimator, gano'n. Ang dami ko na nga atang ano, Facebook friends na account, Diyos ko. Dun kasi talaga ako naghahanap ng client, pini-PM ko sila. Kasi may mga client na yung feeling mo baka makulitan sila, pero hindi. Minsan Hindi minsan, lagi ako nakaka-encounter ng gano'n. Akala ko nakukulitan na sila sa'kin pero mas nagugustuhan pala nila yung gano'n na, message ako ng message, minsan, ina-add ko talaga sila, add friend, tapos 'pag hindi nila pinansin yung message ko, magko-comment ako na, "Hi, I am ang ganito ganyan, baka kailangan mo ko." Nag-Tagalog, hindi, huwag kang mag-Tagalog. Ayun, yun kinukuha nila ako kasi ang nafi-feel or ang tingin daw nila is, eager ako mag-work or makipag-collaborate sa kanila, gano'n. Ayun, siyempre ang the best sa lahat is referrals tsaka repeat clients. Yung mga dati mo ng nakatrabaho puwede kang i-recommend sa iba o bumalik sa services mo. When I say, referral, hindi lang siya yung referral ng naging kasamahan mong DA, puwede ding referral siya nung dati mong client, 'di ba? Ang ine-emphasize ko lagi is build a long-term client relationship. Pinaka-importanteng point talaga dun, pag-build ng long-term relationship sa client. Mas maganda kung hindi lang one-time job ang approach kundi, partner ka nila sa growth ng business nila. Yung halimbawa nag-start ka sa kanila na kakasimula lang din nung company ta's makikita mong naggo-grow yung company kasabay sa pag-grow mo. Masarap siya sa ano, pakiramdam.
feeling mo ano, hindi naman tagapagmana. Basta parang ang fulfilling, nakasabay ka sa pag-grow ng company. Kaya I really discourage bad-mouthing your past clients. Kahit hindi naging maganda yung naging trabaho or pakikitungo niyo sa isa't isa, wag na wag kayo mag-iiwan ng masamang marka sa kanila. Kasi 'di ba, who knows, kailanganin mo ulit sila soon or maalala ka nila. Sure naman ako na hindi lang bad memories or bad output ang maaalala nila sa'yo. Isa pa, lagi niyong galingan sa lahat ng gagawin niyo sa work or sa life man, naging life coach bigla. Lagi niyong galingan. Hindi pwedeng papalag ka lang. Always do your best. Para ang maalala sa'yo ng tao is, si Jao, oo, magaling yan. Mabilis yan trumabaho, madali yan kausap. Ganon, di ba? Huwag mo hahayaang masira ang image mo kasi napakalaking factor ng networking at referrals. When I say networking, hindi yung ay bumili ka ng ganito, bebentahan kita ng ganito, ganyan, tapos ibenta mo ng ganyan. Alam niyo yun, yung networking na feeling ko nasa isip ng marami. Hindi. Ang networking ay pakikipagsalamuha, pakikitungo, gano'n, para mas makilala yung services na ino-offer mo, gano'n. Tsaka, sino ba ang mapapaganda at mapapasama? 'Di ba mga kapwa din natin na VA at freelancer? Yun, I know you get it. I know you understand my point, 'di ba? Kahit saan namang aspect, huwag kayo mag-iiwan ng masamang salita sa kahit sino. Masama yun. Ano ba yan? Bad yun eh. Yun. Yun yung pinaka natutunan ko talaga sa freelancing. Awa ng Diyos, may mga bumabalik na clients na alala nila ako. Kasi may mga clients ako na naglalay low kasi may time sa tulad nito, emergency services ng construction ang ino-offer namin. Pag summer sa US, syempre, yung mga leak sa bubong, ganyan, siya, minimal. Kasi ba't may tutulong sa bubong, di naman naulan. Mas, tapos yun, mawawala yung client na yun. Tapos pag nag-boom uli yung business, halimbawa nagtag-ulan na, ay, ang dami ng masisirang bahay. Hindi naman sa pinapanalangin ko na hindi ko pinapanalangin na tulad nun nung nagkasunog sa LA, kasama yun sa services namin, fire losses, yun. Actually, wala kami natanggap na jobs galing dun. Kasi, ayoko na lang ikwento. Baka madali ako. Ayun. Um, Basta yun. Tama. Don't burn your bridges. Oo. Alam ko namang alam niyo yun kahit saang parte ng buhay, masama yung magsalita ka ng masama tungkol sa iba. Ay, feeling ko yung next, yun yung iniintay nyo. I-next ko na ba? Anong oras na? 6:53? Oo, isang oras lang ang charis. Ilang slides pa ba? 12, 18 slides to eh. Yan! Ito iniantay niya, no? Rates at pricing. May tatlo akong nakaready na rubrics. Rubrics ba tawag doon? Una is, ayan, per estimate na rate, kung estimator yung kukunin mong forte. Tapos meron ding retainer or flat rate. Ayan. Meron ding hourly rate. Ay, yan, hourly rate. Punta muna tayo dito sa per estimate rate. Yan. Yan. Babayaran ka base sa bawat estimate na gagawin mo. Dito, meron tayong tatlong column. Estimate amount range. Baka nagtataka kayo ba't dito ako nakatingin? Nandito yung camera. Dalawa kasi monitor ko. Ayan, estimate amount range, base rate, tsaka revision fee. Ito, yung up to 5,000 hanggang sa 100,000, yan yung magiging total ng estimate na ginawa mo. Tapos yung base rate, dyan mo titingnan, magkano ba ang i-invoice mo dun sa ginawa mong estimate na yun. Halimbawa, yung kanina, magkano yung pinakita kong estimate kanina? Ito. Yan, $20,387.79. E di siya ay
ano siya, 20,000 to 30,000 magfo-fall. So, yung estimate na yun, sisingilin ko yung client ng $110. Tapos, bukod pa yung revision fee. Halimbawa, binalit niya kasi may revision. Another $25 yun. Every revision. Halimbawa, makatatlong revision, edi $75 ang idadagdag mo dun sa invoice. Ang magiging billing period naman niya ay, ako ginagawa ko every other day. Kasi ang hirap naman everyday ako mag-i-invoice. Baka, wala, nililista ko lang, tapos every other day. Depende naman yun sa usap nyo. Kung gusto mo yung everyday, every other day, or weekly. Next, retainer or flat rate or fixed rate. Parang weekly or monthly payment, kahit ilang estimate o task ang gagawin mo. Mas convenient siya para sa clients na regular ang kailangan ng support. Advisable to if you are offering admin support and estimating at the same time. Yan, na $350 to $500 per week. Ang ginagawa kong billing period ay weekly. So, weekly nag-i-invoice ako sa kanila. Friday, after I log out, ni-invoice ko na sa kanila. Tapos, nadating yung bayad sa akin. Minsan ay Saturday, Sunday, pinaka-delay na yung Monday. Natutuyo na talaga lalamunan ko. Next, ayan. Hourly rate. Yan, babayaran ka kada oras na ginugugol mo sa trabaho. Kung short term or part-time lang ang project, advisable naman to if you are offering admin support, kasi time-consuming ang document handling, claims follow-up, payment collection, dispatching. Ang billing period naman niya na ginagawa ko is weekly or bi-weekly. When I say bi-weekly, every 2 weeks. Iniiwasan ko yung monthly billing para at least hindi naman tawag na langin iskamin ka ng client mo or hindi ka bayaran. At least yung span, time span na ginugol mo is maiksi lang. Hindi yung kung monthly, tas month mong ginugol, tas di ka babayaran, syempre, di ba, ang sakit nun. Sayang yung oras mo, sayang yung pagod. Kaya safe sa akin is weekly. Minsan, depende kasi na papakiramdaman ko yung client. Minsan ginagawa ko, lalo na pag per estimate, ayan, nahingi ako ng 50% down payment. Ayun. Tapos, pag naman na retainer, nahingi ako ng 1 week advance payment. Depende naman yun sa usap nyo. Ang magandang approach dito usually, pag-usapan kung alin ang pinaka-fit sa client at maging flexible para sa long-term collaboration. Ay, nako, baka nagkakwento na agad kayo ha. Ay, ang laki pala ng kinikita ni Coach. Hindi, tama lang. Tama lang para makaahon sa laylayan ng lipunan. Wait lang. Coach, it's estimator ang error, considered pa din sa revision. Siguro consideration na lang. Pag alam mo naman na ikaw ang may mali nun, wag mo na i-charge. Kung minimal lang naman, 'di ba? Ano din yun, dagdag points din sa client na, ay, honest siya, ganyan. Hindi niya, I mean, tinanggap niya yung mali niya. Yun. Kaya, ayusin niyo yung estimate, hindi porke may bayad per vision, mamalian niyo. Project-based po ito, no? So, pwede multiple clients. May project-based, may full-time. Kaya may nakalagay ako dito na per hour. Tsaka, yung weekly naman, ano yan eh. Oo. Pwede ka mag-multi-clients dito. Lalo na kung per estimate naman ang bayad sa'yo. No? Huwag kayo magkwenta. Hindi yun gayon. So, ayun. Nasaan na ba ako? Yan! Thank you for your time. I hope this inspires you to explore the construction niche as virtual assistant. I will be having a class every month. So if you are interested to join, please go to the link sa chat box. Wait, I will paste it there. Naready ko na yun eh. Wait lang. May klase ako every month ha. So if you want to join, click this link. Ba't di ko makopy? Wait lang. Ready natin.
Ayan. Weekend po ba and time? Actually, ito, ang naka-ready ko pa lang na schedule ay November to December. Yung pang next year, wala pa. Ayan. Coming training schedule, November 19 and 20. Next week na ata yun, 4 to 8 p.m. Bakit dalawang araw? The first day is theoretical. The second day is practical. Then, Coach, may crack na po ba ng Saktimit? Ay, may nisend sa akin si Vloggy Mary na in-install ko. Ay, grabe, na-excite na ako. Kala ko gagana na. Tapos, nung na-install na siya, in-open ko yung software, kailangan ng company code. So, ibig sabihin, yung client mo mismo dapat ang magpe-purchase. Purchase? Basta yun. Pero nahanap pa din ako ng paraan kung paano ko kayo mapapagamit. Ayun. After the discussion, kung mag-enroll man kayo, we will be having a long quiz to measure what you learned. Ayun. After a quiz, after you absorb the discussion and your mistakes sa quiz, kung may mali man kayo sa quiz, we will be having an internship task. Yung internship naman is task-based lang siya. So, anytime pwede nyo siya gawin, magseset lang ako ng deadline kung kailan nyo isasubmit. Coach, ano po dapat background ng estimator? Siguro mas maganda kung may alam na kayo sa construction. Kung alam niyo yung mga materials, gano'n. Kung gusto niyo talaga, guys, mag-window shopping kayo sa mga Home Depot, Wilcon, City Hardware, kung kahit anong hardware ko, kahit hardware lang dyan sa barangay nyo. Trans Theater Stay. Ano naman to, may recording. Halimbawa, nag-enroll kayo dito, may matatanggap kayong recording. Tapos pwede yun ang panoorin niyo para makasunod pa rin kayo sa quiz tapos sa internship. Yung internship, depende sa availability ko i-announce ko na lang. Dapat po ba, wait lang ha, dapat po ba alam mo na yung software or titrain ka nila sa mga software? Dito sa class na ino-offer ko, ituturo ko na sa inyo kung paano gamitin yung isang software na ginagamit ng mga insurance sa US kasi yun yung pinaka-standard nila, yung Saktimate. So, if you want to pursue talaga maging estimator, tapos kung maghahanap na kayo ng client, at least may experience na kayo. Pero kung halimbawa, makaswerte din kayo ng client, katulad ng naging first client ko na ititrain kayo. Ayun. Also, please follow me sa aking mga socials ha. Sa Facebook ay Freelancing Kasonyan, tapos sa TikTok at Freelancing Kasonyan. Tapos kung may mga tanong kayo, alam ko may GC, ang Construction VA, pwede nyo ako i-chat doon. Kung nahihiya kayo, i-PM nyo ako. Diyos ko, hindi naman ako madamot. Ayan, thank you for watching, guys. Tapos, ayan, open na talaga tayo sa questions. Game. Tanong. Tanong, anong oras? Isang oras na tanungan tayo, di ba? Hanggang 8 p.m. to. Ilabas niyo lahat ng tanong. Wala mo nang aalas ha, may class picture tayo. Tapos ngayon kayo hindi magtatanong. Tanong na guys. Huwag mahiya. Hindi naman ako nangangagat. Nag-iisip pa ba kayo ng itatanong nyo? Sige. Willing to wait. Baka may tanong kayo dito sa slides. Pwede naman balikan. May wag na to. May picture ko parang. Yan na yan. Yan na lang. How much po payment for your class? Hindi nyo pa na-open yung link na sinend ko. Yan po yung form. Wait lang. Asan ba yun? 999 siya. Pero minsan nagsisale kami. Kaso, hindi siya, wala siyang schedule. Kung kailan lang maisipan ng mga person.
Pag mag-join kayo, ilagay nyo dun sa, tag dito? Asan na ba yun? Sa payment reference number, tsaka sa mentor code ay makatawanan nyo. Ita-type ko na lang ang aking code. Yan yung code ha, mentor code, tsaka payment reference number. Madam Joe, masarap. Ay, talaga ho, masarap po kayo. Wag na subukan. Charis. May tumatanggap kahit no experience. Opo, oo naman. Lalo na sa ano, kung admin task lang, yun. Kasi matututunan naman yun sa support, lalo na kung calls at dispatching. Kasi may training naman, may mga clients na nagbibigay ng training. Siyempre, i-onboard kayo kung ano yung mga software na gagamitin nyo, kung paano gagamitin yun. Kaya wag kayo matatakot mag-offer ng services or magpasa ng proposal. Send lang ng proposal, guys. Wala namang limit yan. Yan ay depende sa sipag nyo. Kung gusto nyo sa isang araw, target nyo ay makapag-send kayo ng 5 proposal. O edi sa isang linggo ay halimbawa man dito Friday lang, edi 25 na yun. Kasi isipin nyo, Sabado, Linggo ay family time, pahinga naman ako. Hindi sa isang linggo, 25 proposal. Malay mo next week may mag-reply na kahit 3 or 5, tapos interview or discovery call na. Galingan nyo, para sure ball. Huwag napakawalan ang opportunity pag nakaharap nyo na yung client. Magpa-charming na kayo. Charis! Ba't nyo nitatawanan yung aking code? Tanong pa, tanong pa. Tanong pa, guys. Bale, admin VA for construction po. Opo, pwede. Kasama, wait lang. Asan yung roles? Ayan. Yung project coordination hanggang sa payment collection, pumapasok siya sa admin task. Sa services offered tayo. Asan siya? Ayan. Email and calendar management. Madali lang yan, guys. Sir Jerry, ano po yun? Nakita kita, nagtaas ka ng kamay. Yung sa Actimate coach, paano makapag-familiarize kung ano sa client, di ba? Oo. Ano pa? Kagaya namin, first time, yung sa Actimate, paano or I can say practice or familiarization sa Actimate before ka talaga mag-actual, di ba? Yun. Actually, yun po yung ginagawan ko ng paraan ngayon kung paano ko mapapagamit sa inyo yung account na meron ako. Kasi yung account na ginagamit ko ay sa client ko din po. Parang, baka ang gawin ko is i-remote ko. Alam nyo yun, yung nakapresent ako, tas nare-remote nyo yung nasa PC ko. Baka ganun ang mangyari sa mga susunod na klase. Kaso, ang iniisip ko naman is time consuming. Kasi isa-isa lang yung pag-access nun. Yun nga eh. Diba? Yun lang, coach. At least to be familiarized before to go to actual, di ba? Opo. Kasi yun po, I understand naman na may mga tao na mas naiintindihan nila pag sila mismo yung nahawak ng software kaysa sa nanonood lang. Kasi ganun din naman ho ako. Mas gusto ko ako na navigate. Yun lang, coach. Thank you, Sir Jerry. Next po, may demo po ba na apps? Wala na. Actually, nag-research ako last week pa or basta bago pa ako magsimula ng klase. Wait lang. Asan na yun? Ni-chat ko yun. Wait lang ha. Ayan. Ayan, ni-chat ko si mother. May sinad kasi yung kunento kanina na in-install ko na. Sabi ko, kailangan po ng company product key code. Tinanggal na po talaga ng software ang free trials noong 2019 pa. Pati po free access sa paid training and software demo, tinanggal na din noong September 2024 pa.
May demo or pwede siguro pag may crack version. May nakuha na din akong crack version, hindi nagana, hindi nai-install, fake lang siya. Mag-set na lang kami ng schedule, okay lang po kaya. Bali may extra day na parang one-on-one hands call. Try ko hanapin, ha. Sino yung tumawag? Si Jaime. Oo, sige. Pwede naman hanapin nyo, tapos try nyo i-install. Tapos, pag may tanong kayo or kung na-install nyo, sabihan nyo ako. Yung first schedule, let's check that kung paano mangyayari. Kasi tulad last time, nung unang klase ko, 57 kayo. Kung halimbawa gagawin ko man na at least 5 sana sa isang session para halimbawa halinhina ng pag-access. Hindi kakayanin sa isang buwan. Promise. Name ng software, Saktimate po. Wait, i-type ko. Saktimate. Ayan po. Question pa? Ang aga pa, 7:11 pa lang. Huwag kayo mahiya magtanong. Hello? Anybody home? Coach, Yes po. meron po ba ganitong work during day shift or let's say flexible ang hours? Meron po. Lalo na po kung ang magiging contract or usap nyo ng client ay yung per estimate ang payment or retainer. Pwede po ang nangyayari ay they will be sending you the project or yung yung project na i-estimate sa gabi dito sa atin, tapos estimate mo siya ng maga. Pag natapos mo siya ng maga, isubmit mo na siya para kinagabihan, umaga sa kanila, makikita na nila. Ang 57 baka hindi, yun po. Wait lang, Ate Carl, wait lang. Ganun po ang pwede nyong gawin if ever gusto nyo ipang umaga. Ang 57 baka hindi, ano pa? Thank you po. Ay, thank you po. Baka hindi lahat magtutuloy, yun willing na lang po or yun makapag-submit sa interview. Ay, oo, no, pwede yan. Pwede yan, Ate Carl. Nice one ka dyan. Wait lang, picturean ko yung idea mo. I-suggest natin yan kay Mother. Oo, no, yung mga makakapasa lang sa internship. Pinutulan ng future. Malay mo naman. Ate Carl, tapos ka na ba dun sa internship task? Ayun, nandito si Ate Carl, si Kuya Jerry. Ang sipag yung patent sa mga hindi. Okay lang yan, sa 17 pa naman ang deadline. Sa HBA, ang internship is one-on-one. HBA? Ano po yun? Ano po yung H sa HBA? Healthcare. Okay. Sino nga pong coach dyan sa healthcare BA para makahingi ako ng idea sa scheduling niya? Alam niyo, gustong-gusto ko talaga magkaroon ng sarili kong Saktimate, kaso yun, napakamahal. Last check natin, Ate Carl, parang 49K per year yun. Per year, hindi, every 3 months ata, 49K ang subscription. Diba? Tapos pag mag-enroll naman kayo para magkalisan siya, level 1 to 3 yun. Magkanong last check ko dun? Nalimutan ko sa wait lang. Pero parang pag ipapackage na level 1 to 3, kukunin mo lahat, parang nasa 500K. Kung investment, ikaw naman ang makikinabang sa skills. Kaso yung budget ay hindi afford ng inyong lingkod.
Si Ate Maika. Sige po, check ko yan. Tignan ko nga. Ako yung laging si picture at ako'y malilimutin. Ito atay epekto ng pagpupuyat. Me. Ano yun, Ate Carl? Uy, tanong pa kayo. Nagalit. Tanong pa o 7:15 pa lang. Tanong, guys. Yung mga nandito sa General BA, di ba, everyday, iba-ibang coach ang namimit nyo. Ano kayo, no, undecided pa kayo kung anong kukunin yung niche or kung anong i-pupwerte nyo. May build ka po, or mag-build ka po ng, ay, Diyos ko. Mag-build ka po ng Sakto Plus, parang AutoCAD software noon. Pwede, no? Pwede. Nakapag-attend sa coach. Hati-hati sa payment. Ay, ang yaman naman ni Ate Carl. Ay, ang attendance. Oo nga, no, wait lang. Tanong ko kay Mother. Mother, ano po attendance? Hintayin natin yung attendance. Tapos kung wala ng question, parang pwede na tayong sumibat lahat. Kasi alam ko may magsasaing pa dyan, magluluto ng ulam. Ano po nangyari doon sa hati-hati sa payment coach? Anong nangyari? Wala pa naman. Wala namang nangyaring ganun. May naghati-hati ba ng payment? O ang tinutukoy mo yung S500 at IICRC PDF? Ako na nagbili nun, ni-shoulder ko na, libre ko na sa inyo. Ano na yun, alam ko sinend na yun after quiz or after internship. Out of topic po, coach. Wait lang. Waiting lang ako kasi may work sa umaga, kaya dahan-dahan muna po ako para isa-isahin ko muna mga dish. Oo, tama naman yun. Kung ano yung ramdam nyo na may lukso ng dugo sa inyo na niche, edi go for the gold. Out of topic po, coach. Nag-ano rin po ako sa FBA. May natanggap ako na email ng classroom same sa GBA. Wala pa po ba yung schedule? Ay, pag po sa scheduling, may live support po tayo. Pwede po kayo doon mag-reach out ng tungkol sa schedule. Wala po akong alam sa schedule. Pasensya na. Yay, thank you, coach. Hindi mo pa ba yun na-receive? Parang last week pa yun na-send Ate Carl. Ilang hours, coach, yung class mo? 8 hours. Hinati ko sa 2. Tig 4 kada araw. 2 araw siya. Yung una ay theoretical, kasunod ay practical. Hindi lang open ang G-Drive ko na yun. Tunay ba? Yun ay Sige, i-check ko mamaya, ate. Wait lang. Hindi pa Tanong pa kayo habang nag-iintay tayo ng attendance. Wait lang. Mag-mute muna ako ha. Tawagan ko muna si Mother para sa ating attendance. Tanong lang kayo dyan. Nakamute pala ako. Hindi nasagot si Mother. Wait lang. May live class po ba ulit GVA nitong weekend? Ay, sandali. Check natin yan. Yung schedule ng GVA, meron ako yan.
Wait lang, check ko para schedule. Saan na yun? Wala. Monday na uli. Monday to Friday na uli. Walang weekend. Coach, nahingi ng password ko ulit. Ay, aayusin ko. Hindi yun dapat hihingi ng password. Coach, yung practical day po ba need na nasa live or pwede panoodin sa recording? Pwede namang panoodin sa recording kung talagang wala kayong time mag-join sa live class. Kasi din sa practical, i-walk through ko kayo dun sa software, yung mga GUI, yung functions, paano mag-sketch, yun yung ituturo ko sa second day. 19, 20, 2021 po. Opo. Asan na ba yun? Ayan. November 19 and 20, tapos December 10 and 11. Saan galing yan 20 at 21? Kasabay po kasi siya ng legal BA. Ay, tunay, may kasabay akong klase. Okay lang yan. Ang ginagawa nung iba, nag-enroll sila sa pareho, tapos sa recording na lang sila nanonood. Tapos yung tanong, sa chat na lang nila tinatanong. Oo, kasabay ng legal. Si Coach Ben dyan, no? Oo. Ang ganda rin kasi pag-aralan ng legal BA niche. Alam ko si Coach Ben kahapon ang nag-discuss eh. No? Sandali, mag-check ako. Interesting po kasi pareho. Oo, no? Kala kasi talaga dati nung iba, yung niche ko ay pang lang, engineering, ganon. Kasi di ba napansin nyo, pag sinasabi kong ganon, tapos nalalaman nila na engineering graduate ako, ay, pang engineer lang pala yan. Ayun. Ang natapos ko, Electronics and Communication Engineering. Engineering siya, pero hindi naman siya related sa construction. Pero nung college kami, sa first year, may basic engineering sa lahat ng field. So, kaya nagkaroon ako ng background sa construction. Tsaka kasi ako, um, gusto ko kasi talaga sana nakunin ng college ay architecture. Kaso mahirap lang po kami. Hindi kaya ng budget. Ayun. Tapos, nakwento ko na yun nung kung bakit napunta ako sa Electronics and Communication. Tapos, syempre, iisipin nyo, bakit hindi nag-civil engineering kung mas malapit siya sa architecture? Ubusan yung slot, tapos may ceiling grade yun. Pag bumaba ka sa DOS, ligwak pa. Di nakita, 5 engineering ata ino-offer sa SLSU or 6. Isa kita ko. Same po ta, Coach, BSECE. Ay, tunay, saan ka graduate, Kian. Tapos nakita ko, Electronics and Communication Engineering. Ay, ang haba. Ang haba ng pangalan. Parang maganda. Tapos maganda siya bigkasin. Sige, dyan na lang ako mag-enroll. Ay, natanggap. Nakapasa sa exam. Ang Electronics and Communication, more on circuits, software, ganun. AI, programming, signals, radio, TV. It's appliances. At third pa. Nag-aaral ka pa. Ay, nice. Di lang kayo, no? 4 years lang ang engineering ngayon, di ba? Kasi dahil sa K-12, yung mga dumaan sa K-12, 4 years na lang engineering. Kasi dati, nung panahon ko, kami kasi yung last batch ng BEC, yung basic education curriculum. 5 years ang engineering nun. Yung mga hanggang grade 6, tapos first year to 4th year na. Kami yung last batch nun. Tapos nag-graduate ako ay 2020, pandemic yun. Walang marcha, online lang. Facebook Live yung graduation. Coach, if ever suggestion lang po, may pre-rec video na need sana i-watch bago mag-live class to set expectation or additional idea about Saktimate. Ang ginawa ko dyan, Ate Carl, is, yung course outline, nilagay ko na. Hindi siya video, bale slides siya para may expectation nga kayo sa anong nilalaman ng course.
Wait lang, kailangan natin ng ano, ng i-end ko na 'tong ano, presentation ko ha. Kailangan ko maghanap ng inyo anong tawag dito? Ayan, link lang, link lang. Hala, wala. Sige, wait lang ha. Tawagan ko ulit si mother. Kailangan nyo kasi ng attendance para wait lang. Ay, walang screenshot. Wala bang ano, nakapag-save nung attendance link dun sa mga nag-attend sa'kin last time? Yun din kasi yung i-end ko na yung recording mo na ha. Stop recording.